Magandang umaga po, itong News TV Live. Patuloy ang pagdating ng mga tao sa medical mission na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa harap ng post office sa Maynila. May report si Jay Sabale. Jay? Sandra, dagsa na nga ang tao rito sa Loton sa harap ng post office ng mga taong makikilahok sa medical mission na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ang pila papunta sa tent, malaahas na dahil sa dami ng tao. Nakaset up rito ang emergency room, operating room, ECG, ultrasound at laboratory. Namimigay rin sila ng libreng gamot. Bago pa mag-alas 9 ng umaga kanina, nasa 3,241 na ang bilang nagpa-medical check-up at nasa 1,580 naman ang nagpa-dental check-up. Sa isang lugar naman, kabundok na plastic ng bigas at canned goods ang makikita. Pamimigay rin nila ito pagkatapos ng tinatawag nila pamamayag o Bible study. Giit ng Iglesia ni Cristo, ang kanyang activity ay bukas maski sa mga tiga-ibang relihiyon tulad ng dalawang nakausap ko. Ang isa isang born again na magpapacheck up daw at manghihingi ng gamot para sa kanyang kapatid na may sakit sa puso at dalawang Muslim na ating kapatid naman na magpapacheck up ng kanilang mga mata. Sa mga oras na ito naman, pansamantalang itinigil yung ginagawa nilang medical check-up para magbigay daan sa tinatawag nilang pamamayag o Bible study para ang mga taong naririto ay makikinig muna sa ginagawang Bible study. Sandra? Jay, kamusta naman ang lagay ng trapiko dyan sa bahaging yan ng Maynila? Sa mga oras nga na ito, nagdudulot na nga rin ito ng pagsisikip sa trapiko dito sa may lugar, dito sa may Philippine Post Office. Bagaman tumutulong na yung Scan International sa pagdidisiplina sa mga tao at may ilang mga pulis na rin, sa dami pa rin talaga ng tao na dumagsa rito ay nagdulot ng traffic. Jay, may impormasyon ka ba kung hanggang nung oras yung aktibidad na yan ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo? Okay, ayon sa ating nakausap doon sa second in command dito sa may Philippine Post Office, post office na si Ms. Rowena, ang kanilang plano ay hanggang alauna ng hapon lamang. Ngunit sabi nga nila sa dami ng taong dumagsa rito, baka mag-extend pa ito ng kaunti. Sandra? Jay, yung proseso naman napansin natin doon sa video pinapakita mo, talagang napakaraming tao dyan. Paano yung proseso? Pipila lang ba basta? O meron bang registration muna bago isagawa yung pag-check up sa mga nagpupuntahan dyan tao, Jay? Okay, ang ginagawa nila dito, nakapila sila doon sa may entrance, sa may gilid ng tent, sa may tapat mismo din ang gate ng Philippine Post Office. Ngayon, nakapila sila doon na ginagabayan sila ng mga tiga-Scan International para naman makontrol yung dami ng tao, pa 10-10, kaya pa 3-3. Pero sa mga oras nga na ito, dahil nga iba pa yung Bible study, ay pansamantalang itinigil to, kaya yung mga tao nakapila ay nakaupo. At dahil sa init, buti na lang may dalang payong. Sandra? Sa security naman, Jay, ano yung naobserbahan mo? Nabanggit mo nga kanina, no? Marami namang kapulisan na nagbabantay dyan. Pero paano ang lagay ng seguridad sa ngayon? At anong mga unit ng ating pamahalaan, AFP man o PNP, ang napapansin mo dyan? Okay, nakakalat dito ang mga naka-uniforming pulis natin na pinutulungan nila yung Scan International. Ito yung security group na kasama ng Iglesia ni Cristo. At napakarami nitong scan at may kanya-kanya silang mga business na badyo. So well-coordinated naman yung ginagawa na lang security planning at katunayan nga kanina habang nandun kami sa may loob ng Mission 10. Meron naman silang matugunan na isang babaeng hinimatay. So mabilis naman umaksyon itong mga security. Sandra? Okay, maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.